Welcome na naman sa another episode ng ating motorcycle review. At nandito nga tayo ngayon sa Viajero Motor Sales. Siyempre dito lang, General Santos City. Perfect. Sa harapan ninyo, itong Kawasaki Roser NS125. So ito ay dating 135 na Kawasaki Roser, no? At dito, binabaan nila yung engine displacement ng motor na to. So ano na nga ba ang nangyari dito sa ating Roser NS125? So hindi na siya ganun ka-click. Siyempre, alam naman natin sa panahon yon, mas talagang click yung mga scooter and yung other na motor na merong advanced tech pagdating sa kanilang mga features. Ito naman ay naked sport ang kanyang build na category, pero sa kanyang displacement, aring lamang ang ibang brands. Na rin ang ating Honda Click na 125 na talagang nagpabago ng takbo pagdating sa mundo ng mga motorsiklo. Pero hindi ko sinasabing huwag niyong bilhin ang motor na to. Yan mga tol, ang ating Roser NS125 na fuel injected. So meron siyang combination ng color yellow na glossy at dito naman yung ating matte gray na kulay. Tapos yung kanyang decals, minimalist lang din. So dito sa kanyang side fairings, meron siyang decals ng 125 at meron siyang design dito para mga patterns. Tapos dito sa kanyang gilid ng kanyang tangke, meron siyang decals dito na color gray din ang kulay. Makikita natin dito yung kanyang 3D emblem ng Roser na may color chrome yung kanyang kulay, no? So napakaganda at meron siyang shadow na color black dito. Pagdating man dito sa kanyang harapan, ito yung ating fairings na parang palikpik or yung pakpak ng ating tangke. At meron din siyang butas dito, yung parang screen. So yan ang gamit natin for better aerodynamics. Pagdating naman dito sa kanyang gitna ng fairing sa ibaba ng ating rider na upuan, makikita natin dito na meron siyang kabuang matte gray na kulay na may glittery effect sa kanyang pintura. Tapos meron din siyang sticker ng fuel injection dito. Dito naman sa ibaba, meron din siyang screen. So yan, para makasingaw yung init ng loob ng motor na to. At dito, meron din siyang decals ng Kawasaki Motors Philippines Corporation. Assembled by Kawasaki na may color white. Meron siyang kabuang matte gray na kulay dito na may glittery effect yung kanyang design, no? Tapos meron siyang minimalist na sticker dito. So yan yung ating lining na color yellow. Tapos meron siyang NS125 na nakalagay dito. Na may combination ng red, black, dito may white and meron ding black na combination. Dito naman tayo sa kanyang front face. Yan, makikita natin dito sa kanyang itaas ng kanyang headlight. Meron siyang visor dito or yung ating windscreen. So ito naka full assembly yung kanyang headlight at dito meron siyang park light kung hindi ako nagkakamali. So ito ay gumagamit ng bulb type. Tapos dito sa gilid, may konting ano siya dito, fairings sa kanyang gilid ng headlight. Tapos may combination siya ng color dark gray at mayroong konting decals na color yellow. Pagdating naman sa kanyang signal light, syempre dito naka-install sa ating gilid ng ating butterfly. At ito, napaka-flexible din ng kanyang signal light, no? At ito ay gumagamit ng bulb type. So ang kagandahan lang dito, medyo tago siya yung ating signal light. So hindi siya prone sa bale or hindi siya prone sa sagi. So para makaiwas din tayo sa gastos. Meron din tayo dito ang conventional telescopic fork. Meron siyang dalawang tone dito sa harap, yung ating gray na may glittery effect yung kanyang pintura. Pagdating sa kanyang likod, meron siyang matte black na kulay dito. Ang kagandahan lang dito sa kanyang likuran, no, ng kanyang front fender, meron siyang extended dito sa dulo. So ayos na ayos to mga tol, para hindi matalsikan ng bato or putik yung ating engine. So safe na safe. Sa stopping power naman nito dito sa kanyang harapan, sa kanyang braking system, ito ay merong dual path piston caliper. Tapos ito yung ating plain disc, wala siyang ABS. So enough na to mga tol, yung kanyang disc brake dito. Siyempre ito ay naka mag wheels, no. Tapos sa kanyang gulong, meron siyang brand
na MRF. So ang MRF mga tol, yung quality niyan talagang solid din. Matagal mapudpod at napakatibay. Sa kanyang sukat naman, meron siyang 2.75 by 17 inch at ito ay tube type. So meron siyang interior sa kanyang loob. Sa kanyang taillight, meron din siyang napaka-neat lang ng taillight dito, no? At napaka-compact. Tapos meron siyang chrome dito na design sa kanyang gitna. So yan ang nagsisilbing parang split type yung ano niya, taillight. At ito ay gumagamit ng LED or bulb type. Bulb type yata to. So kung alam niyo kung ano ang ilaw na ginagamit dito sa kanyang taillight, comment lang kayo sa ibaba mga tol para malaman natin kung bulb type ba or LED. Sa kanyang signal light naman, syempre dito naka-install sa ating rear fender or yung bracket niya dito. So wala siyang rear fender. Ang nagsisilbing rear fender dito, yung kanyang mudguard. Meron siyang bulb type na ginagamit at ang kagandahan dito, flexible din siya. So ayos na ayos. Yung kanyang plate light naman, matatagpuan natin dito sa kanyang bracket para mas visible yung ating plate number dito. Lalong-lalo na sa gabi. Syempre with added visibility, hindi mawawala yan, yung reflector. Naka-dual shock naman ang suspension neto sa likuran. At ang kagandahan dito sa kanyang suspension, meron siyang baso. At ang tatak nito, meron siyang Nitrox. So yan ang kanyang brand, no? Pwede mong i-adjust yung inyong suspension dito sa likuran. So ayos na ayos. Sa kanyang braking system sa likuran, naka-mechanical leading drum brakes. So para sa isang 125cc na motor na kagaya na ito, enough na yan mga tol, yung kanyang mechanical leading drum brakes. So ayos na ayos. Siyempre ito ay naka-mag wheels at meron siyang brand sa kanyang gulong na MRF. So ayos na ayos ang quality. Sa kanyang sukat naman, meron siyang 100 by 90 by 17 inch. At ito ay tube type. Ito meron siyang combination ng analog type at yung ating digital sa kanyang instrument panel. At dito sa kanyang gilid mga tol, no, meron siyang carbon finish na design dito sa kanyang cowling. Tapos meron ding buttons dito ng reset. At dito yung ating key system, syempre naka-traditional key. At ang kagandahan niyan, meron siyang lock para mas safe yung motor natin kapag iniwan natin na nakapark. Isa rin sa nagustuhan ko dito sa motor na to, yung kanyang passing light. So yan, napaka-useful niyan, lalong-lalo na kapag mag-overtake tayo. Meron siyang high beam and low beam, and yung kanyang left and right turn signal switches. Siyempre yung busina, nandito rin sa ibaba. Pagdating naman dito sa kabila, meron siyang kill switch activation at yung ating ignition starter. So maliban sa ating ignition starter, so mapapaandar pa rin natin ang motor na to in case na tayo ay malobat at madrain yung ating battery. So mapapaandar pa rin natin etong si NS125 gamit ang kanyang kickstarter. So ayos na ayos to. Meron siyang 124.4 cubic centimeters. At meron siyang 4-stroke single cylinder, naka-air-cooled yung kanyang cooling system. At meron siyang fuel injection na fuel system. Ang motor naman na to ay kayang mag-produce ng max power na 12 PS at 8,500 RPM. Kaya niya ring mag-generate ng maximum torque na 10.78 Newton meters at 6,500 RPM. Ito ay merong 5-speed manual constant mesh. Kung long ride naman ang pag-uusapan natin dito sa ating Roser NS125 na fuel injected. So eto mga tol, hindi ka mabibitin dahil meron siyang fuel tank capacity na 10.5 liters. So ganyan po kalaki ang tangke ng motor na to. Ito ay merong timbang na 125 kilos. Meron siyang 1,325. Pagitan po yan ng gulong sa harapan papunta sa kanyang likuran. Titignan naman natin yung kanyang overall dimension. Ito ay merong 1,995 mm by 765 mm by 1045 mm. So para sa inyo mga tol, ano bang masasabi nyo dito sa ating Roser NS125? Sulit ba ang motor na to kapag binili natin sa panahon na to na modern na ang karamihang inilalabas na motor? So sa lahat ng mga interesado dito sa ating color yellow na may combination ng color gray na Roser NS125 ng Kawasaki. So ito mga tol ay may kabuang presyo na 86,000 pesos. At kapag uutangin nyo naman, meron siyang minimum down payment na 8,000 pesos lang magkakaroon ka na ng motor na to. Puntahan agad natin yung kanyang 36 months na terms. Sa kanyang monthly amortization, meron kayong 3,779 pesos. With rebate siya ng 200 kapag maaga kayo nakapagbayad para dito sa ating NS125 Kawasaki Roser.
So yun lang mga tol, sana nagustuhan ninyo ang ating review sa vlog na to. Walang iba kundi ang Kawasaki Roadster NS125. So comment lang kayo sa ibaba kung ano pa ang motor na ipare-review ninyo at bibigyan natin ng oras para maibigay sa inyo. So yun lang, magandang umaga, ride safe.